So nandito ako ngayon sa Dotonbori guys, hindi lang para kumain. Sabihin ko sa inyo na may malungkot na pangyayari dito sa Dotonbori. Ang nangyari nga pala dito ay good morning guys, time check muna tayo. 11:05 na po ng umaga. So ngayon nga, kakain na ako ng tanghalian at kakagising ko lang po. Bale, maya nga pala ay pupunta tayo ng simbahan at dahil linggo nga po ngayon para magpasalamat ulit tayo kay Lord kung ano man yung meron sa atin na binigay niya. So ito nga pala yung uulamin ko, yung tira kong pork chop kagabi. Tapos nagluto rin ako ng pancit canton, ayan. Meron pang gravy pang sausaw natin sa pork chop. Bale, papait lang muna natin tong pork chop bago tayo kumain, syempre. Okay guys, nandito na po ako sa Eki para sumakay ng train papunta ng simbahan. Dahil Sunday ngayon, syempre after natin magsimba, mamamasyal muna tayo saglit para po ma-enjoy natin itong isang buong araw na linggo na to bago tayo bumalik ng trabaho bukas. So bali, bibili muna ako ng ticket sa mismong machine para makapasok tayo. Weather check muna tayo guys, 34 degrees Celsius po dito ngayon. At eto, hindi na lang nakapagdala ko ng panyo ko, pamunas ng pawis. Dahil pawisin po talaga ako. Lalo na po pag sobrang init ng panahon guys. At nakapagdala rin ako ng fan ko. Ito yung gagamitin ko habang maglalakad tayo. Lalo na ngayon, hindi masyadong mahangin. Or sabihin natin walang hangin sa ngayon. Kaya in case, nagdala ko ng fan para may gagamitin tayo. Time check muna tayo, 12:40 na ng tanghali. Bali yung next na train dito ay 12:45. Bali meron pa tayong 5 minutes na paghihintay bago dumating yung train. So ayun po, nakababa na ako ng train at lalakarin na lang po natin na papuntang simbahan. Bali medyo malapit-lapit na rin tayo guys. Time check muna tayo, 1:30 na ng tanghali. Bali meron pa tayong 30 minutes guys para makaupo pag once na makarating na tayo ng simbahan. Yun lang yung available na oras nila guys pagka gusto niyo magsimba ng English Mass dito sa Japan. I mean dito po sa Osaka, dahil nga po taga Osaka ako. Tsaka sa ibang schedule naman meron silang mga ibang languages tulad ng Korean Mass, Japanese Mass, tsaka Vietnamese Mass. Ang Japanese Mass nga pala nila dito ay every 7 AM tsaka 11 AM ng umaga. Tapos ang Vietnamese Mass ay tuwing 3:30 ng hapon every Sunday. Tapos pag Korean Mass naman, meron sila every Sunday din ng 5 PM. Tsaka dito din guys, meron silang Tagalog Mass na sinicelebrate every last week ng Saturday ng month. Pero hindi na rin ako pupunta ng ganong oras guys kasi nga gabi na kasi siya. Ang alam ko is 7 PM or 8 PM yung Tagalog Mass nila dito. Hindi ako nagkakamali, ang alam ko 8 PM ng gabi yung Mass nila pag Tagalog. The fourth glorious mystery is the Assumption.
po, nakatapos lang ng isa ngayon guys. Papunta tayo ng Dotonbori. Dahil meron po akong share na balita tungkol dito guys. Siyempre habang nandun na tayo mamaya, maghanap na rin tayo ng makakainan doon bago tayo uwi ng bahay. Time check muna tayo, 3:15 na ng hapon. Papunta tayo ng JR Eki para sumakay ng train papunta ng Dotonbori. So walking distance lang mula dito hanggang sa mismong train station para nakasakay na tayo. So ayun po, nakababa na tayo ng train at nandito na ako ngayon sa Osaka Namba. Dito rin natin makikita ang isa sa pinakasikat na tourist spot na makikita dito sa Osaka, ang Dotonbori. Kaya tara guys, samahan nyo ako pumunta ng Dotonbori ngayon. Actually, pagbaba nyo ng train, walking distance na ito papunta kay Dotonbori at doon nyo makikita si Glicoman. So pag once na pumunta kayo ng Osaka, isa sa pinakasikat na tourist spot na makikita dito ay ang Dotonbori. Ito na yung teritoryo ng buong Dotonbori na makikita yan dito sa Namba. Kahit saan banda, makakita kayo ng matataas na mga buildings dito. Lalo na napakaraming mga turista ang nagsisipuntahan dito. Ito rin yung king crab na dinadayo ng mga tao. Tapos dito mo rin makikita si Glicoman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may makikita kayong hindi nyo maaasahan. Ito yung malungkot na pangyayari na sasabihin ko sa inyo. So nandito ako ngayon sa Dotonbori guys. Hindi lang para kumain. Sabihin ko sa inyo na may malungkot na pangyayari dito sa Dotonbori. Ang nangyari nga pala dito ay, so ipapakita ko sa inyo yung dahilan kung bakit. Ang nangyari po dito, nasunog po yung Ichiran Ramen. Isa ito sa sikat na ramen shop na makikita dito sa Dotonbori. Hindi lang po dito sa buong Osaka kundi buong Japan po. Sikat na ramen ito. Actually, yung katabi po ng Ichiran Ramen yung nagbulak kung bakit nasunog. At actually, itong Ichiran Ramen na ito ay natamay lang po sa sunog. Nakakalungkot pa po guys, sobra. Dahil dito po ako kumakain ng Ichiran Ramen pag once na gusto kong kumain ng ramen dito. Dahil ilang beses po ako pupunta dito guys. Ngayon, nauwi po sa sunog. Nung nabasa kong balita dito, 4 po ang sugatan at 2 po ang nasawi. Ang 2 nasawi po dito sa sunog na ito ay yung mga firefighters po or yung mga bombero po natin dito. Saludo po ako sa inyo mga sir. Maraming salamat po at ginawa nyo po lahat para mawala po yung sunog dito dahil isa po kayong bayani. Maraming salamat po. So nandito ako ngayon sa mismong taas. Ayan po yung tunay na nangyari guys. Buong building po niyan nasunog po. At marami pong mga bulaklak dito na nag-alay. Hindi lang po mga bulaklak kundi mga inumin pong mga tubig, mga otsa, mga beer. Ayan po. Ito pa yung inaalay nila para po sa mga nasawi. Nakakalungkot man po as in. Talagang saludo po ako sa mga bombero dito. Talagang gagawin po nila lahat ng trabaho nila. At talagang buwis buhay po. Hindi po talaga biro ang maging bombero. Gagawin po nila ang lahat, mailigtas lang po nila yung mga tao. Ayun po, bumili ako ng tubig para ialay po natin sa mga nasawi sa sunog. It's hindi man po tayo makabili ng bulaklak para ialay po sa kanila. Ito na lang pong inuming tubig na ibibigay natin po. So ngayon naman, subukan nating pumunta sa kabilang side ng nasunog dito. Bali ang gagawin natin, lalakarin natin ito paikot para po makita natin kung ano itsura nito pag sa malapitan. Sa kasamaang palad po, hindi na tayo pwedeng dumaan dito. Kaya off limits na din kasi siya dito.
So napapansin nyo dito, marami nang nakatakip na barikada dahil hindi na pwedeng pumasok dito pag once na naglagay na sila ng mga harang. Para din ito sa kaligtasan natin. Kaya dapat po lagi tayong mag-iingat. So nandito po ako sa harapan ng yakiniku kung saan po nagsimula yung sunog. At ito naman po yung Ichiran Ramen kung saan naapektuhan din po. Actually, ayon po sa balita, ang main cause po ng sunog dito sa may Nikuhachi or yung yakiniku shop ay nagsimula po sa aircon. Yun daw po yung sabi. May chance po siguro na short circuit yung aircon kaya doon po nagsimula yung sunog. Sad to say po guys. Nakakalungkot po. Pati po yung Ichiran Ramen dito ay nadamay. So ito po yung Nikuhachi kung saan po nagsimula yung sunog. Ayan po yung building. Natiling sirado pa yan guys. Lalong-lalo na po itong Ichiran Ramen. So sa ngayon po, kakain muna tayo ng merienda bago tayo umuwi ng bahay. Naisip ko na rin na kumain sa Ichiran Ramen, pero sa ibang shop lang po tayo pupunta dito. So sa ngayon, nandito na tayo sa Ichiran Ramen para kumain muna. At ito po yung shop na na ibang branch. So nandito na po tayo sa taas ng Ichiran. Ito na po yung yung in-order ko. Ayun po, kakatapos ko lang kumain ng ramen. So, pauwi na rin ako ng bahay. Bali, maghihintay lang tayo ng train. Time check muna tayo. 5 PM na po. At yung next train po ay 5:10. So, meron pa tayong 10 minutes na paghihintay dito. Nangyari nga po pala yung sunog doon noong August 18, 2025, which is Monday po yun. Halos isang linggo na po nangyari. Talagang grabe po yung nangyari doon guys.